Ramdamin natin ang kaluguran, kasiyahan, kaligayahan sa nalalapit na pagsapit ng mabiyayang buwan na ito. Nararapat sa atin bilang mga Muslim, mananampalataya kay Allah, na samantalahin natin ang mga oras, mga pagkakataon, mga panahon na ang pagsamba dito kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dakila sa reward, gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng buwan ng Ramadan, na kung saan napakaraming kabutihan ang napapaloob dito para sa silang makikipagpaligsahan, magsusumikap, magpupursigi sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't paghandaan po natin itong mga kapatid sa pananampalataya. Salubungin natin ang mabiyayang buwan na ito sa pamamaraang ikinalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbanggit tayo ng mangilan-ilan mula sa mga nasabi na itala ng ating mga ulama na karapat-dapat na pamamaraan para salubungin natin ang mabiyayang buwan na ito. Una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, salubungin natin ang mabiyayang buwan na ito sa pamamagitan ng pagpaparami sa panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi tayo kay Allah parati, Ya Allah, bigyan mo ako ng pagkakataong masilayang muli ang mabiyayang buwan na ito, nang nasa akin ang katiwasayan sa aking pangangatawan, nasa akin ang kalusugan, nang sa ganon ay makarami ako sa pagsamba sa iyo, O Allah. Ya Allah, bigyan mo ako ng pagkakataon na masilayang muli ang mabiyayang buwan na ito, nang nasa akin ang katiwasayan sa aking kabuhayan, sa aking pamilya, sa aking sarili. Taufikan mo ako, gabayan mo ako sa pagpaparami sa pagsamba sa iyo sa mabiyayang buwan na yaon. So una, mga kapatid, magparami tayo ng panalangin kay Allah na muli nating masilayan ang mabiyayang buwan na ito at gabayan niya tayo tungo sa pagpaparami sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mabiyayang buwan na ito. Pangalawa, mga kapatid, at-taubatun nasuh, ang totoo, tunay, sukdulan na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating kalimutan na tayo ay obligado sa atin na parating magbalik loob kay Allah. Humingi ng kapatawaran kay Allah ng dahil sa palagian nating pagkakamali, mga kapatid. So kabilang sa nararapat na pagsalubong, pamamaraan ng pagsalubong sa mabiyayang buwan na ito ay ang paghingi ng taos-pusong pagbabalik loob kay Allah, ang taos-pusong paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul afwi wal afu. Pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang paghingi ng kapatawaran sa silang nagawan mo ng kasalanan. Kung nakagawa ka ng kamalian sa iyong kapwa, magmadali ka na ikaw ay humingi sa kanya ng kapatawaran, makipag-ayos ka sa kanya. Higit lalo kung iyo itong magulang. Masakit na katotohanan meron sa atin, nagsasamba kay Allah, nagsasala ng 5 beses na pagdarasal o kaya ano paman, subalit hindi maganda ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang.
Ang turo ng Islam, mga kapatid sa Islam, ay ang pagandahin, palakasin ang ugnayan ng kamag-anakan, ugnayan ng pamilya, ugnayan ng pagkakapatiran. So isalubong natin sa mabiyayang buwan na ito, mga kapatid, ang paghingi ng kapatawaran sa silang nagawan natin ng kamalian, na pagsalitaan natin ng kamalian, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Makipag-ayos tayo. Hindi kabawasan sa ating karangalan ang humingi ng kapatawaran. Ang tayo ang manguna sa pagkikipag-ayos, wallahi lazim. So kung kabilang ka sa naniniwala na ang paghingi ng kapatawaran, pangunguna sa peace offering, pangunguna sa pagkikipag-ayos, ay kababaan yan ng dangal, pues aking kapatid, nagkakamali ka. Kasi sa Islam, kung sino man ang manguna ng salam, manguna ng peace offering, siya yung umuna na makipagbati, siya yung permero sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pagkikipag-ayos, hindi katangian ng taong nakikipagpaligsahan sa kabutihan, paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang hindi siya marunong humingi ng kapatawaran, hindi siya marunong manguna ng salam, hindi siya marunong magbigay ng kapatawaran. Ang totoong nakikipagpaligsahan sa paraiso ni Allah ay kaya niyang isuko ang kanyang pride, kaya niyang gawin ang kabutihan na kinalulugod sa kanya ni Allah, kahit pa man ayaw ito ng kanyang desire, ayaw ito ng kanyang sarili, katulad ng paghingi ng kapatawaran, higit lalo kung iyo itong kapamilya, magulang, kapatid. Allahu Akbar. Pagbibigay ng kapatawaran, magbigayan tayo ng kapatawaran, mga kapatid sa Islam. Kung gusto nating maangkin ang kapatawaran sa atin ni Allah, matuto tayo magpatawad, mga kapatid. Walang perpekto, mga kapatid sa Islam. Lahat tayo ay nagkakamali. Tandaan natin yan, mga kapatid sa Islam. Huwag tayong mag-demand ng perfection, kasi maging tayo ay hindi perfect. Maging tayo ay nagkakamali rin, mga kapatid sa Islam. Minsan ni sinasadya natin, minsan ay hindi natin sinasadya. Tayo ay nagkakamali, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nur, ayon sa malapit nitong kahulugan, at sila ay magpatawad, sila ay magparaya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Hindi niyo ba ninanais na kayo ay patawarin ni Allah? Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, kung gusto nating patawarin tayo ni Allah, dapat matuto tayong magpatawad, mga kapatid sa Islam. Kung hihingi ka ng kapatawaran kay Allah, dapat aralin mo rin, sanayin mo rin ang iyong sarili sa pagbibigay ng kapatawaran. Masya Allah, kabilang sa napakagandang katangian ng mananampalataya kay Allah, hindi siya nakakatulog nang mayroon siyang sigalot sa kanyang pagitan at sa pagitan ng kanyang pamilya, kanyang mga magulang, kanyang mga kapatiran, kanyang kapwa mananampalataya kay Allah. So hanggat hindi siya makahingi ng kapatawaran sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatiran, hindi siya makakatulog ng mahimbing. Masya Allah. Tandaan natin, mga kapatid, na tayo ay mamamatay.
Sa kabilang buhay na titimbangin ang ating mga gawain, mga kabutihan at mga kasamaan. Hindi kailanman makakatulong sa atin ang ating mga pride, mga kapatid sa Islam. Iwanan natin ito, mga kapatid. Iwasan natin ito, mga kapatid. Kung talagang naghahangad tayo ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala, aralin natin, sanayin natin ang ating mga sarili sa pagbibigay ng kapatawaran. Kabilang sa nararapat na paraan para salubungin natin ang mabiyayang buwan na ito ay ang ramdamin natin ang kaluguran, kasiyahan, kaligayahan sa nalalapit na pagsapit ng mabiyayang buwan na ito. Di ba tayo mga nagtitinda, kapag sumasapit yung malakas na bintahan, di ba nalulugod tayo? Di ba na-excited tayo? Alhamdulillah, darating na naman yung panahon ng bintahan. Di ba naliligayahan tayo, nasisiyahan tayo? Ganyan din ang mananampalataya kay Allah. Kapag dumarating ang panahon na kung saan ang pagsamba dito ay dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay naliligayahan, siya ay nalulugod, siya ay nakakaramdam ng excitement. Nagpaplano siya ng maayos. Kung paano niya i-arrange, i-schedule yung kanyang mga oras, nang sa ganon, siya ay makarami sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang din ito, mga kapatid, sa paraan ng pagsalubong natin sa Ramadan. Maglagay tayo ng plano. Magplano tayo kung paano natin i-arrange yung mga oras natin. Sa pagbabasa halimbawa ng banal na Quran, sa loob ng isang buwan, kung i-arrange mo ang iyong oras, madali mong mabasa ang buong Quran sa loob ng isang buwan, at least isang beses, insyaallah ta'ala. Katulad halimbawa lamang ito, mga kapatid, sa bawat pagtatapos mo ng 5 beses na pagdarasal, ay kahit na magbasa ka lang ng 4 na pages, 4 na pahina, magbasa ka lang ng 4 na pahina mula sa banal na Quran, ibig sabihin ang 4 na pahina ay dalawang papel lang yan, back to back yan, 4 na pahina. Halimbawa, sa bawat pagtatapos mo ng 5 beses na pagdarasal, magbabasa ka ng 4 na pahina mula sa banal na Quran. I-multiply mo ito ng 5 beses, so ito ay 20 pages sa loob ng isang araw. Ang 20 pages ay i-multiply mo yan sa 30 days. Kung 30 days yung magiging buwan ng Ramadan sa taon na ito, i-multiply mo ito sa 30 days, ang equivalent niyan ay 600 pages. At ang banal na Quran ay nagtataglay ng 604 pages. So 4 na lang ang idadagdag mo na pages, nakatamat ka na ng banal na Quran. Nabasa mo na totally yung buong banal na Quran. Time management lamang. Ang problema sa atin ay dumadaan yung ilang araw, hindi na nagbabasa ng Quran. Hanggang sa, nabibigatan na siya, mahirap po na itong mabasa. Hanggang sa, subhanallah, mawawalan na siya ng gana sa pagtatapos ng pagbabasa ng Quran. At least nakabasa ako ng ilang pages, okay na yun. Allahu Akbar. Ang isang mananampalataya kay Allah ay mataas ang kaniyang pangarap sa kabutihan. Hindi mababa ang kaniyang pangarap. Katulad natin ng mga businessman, sino ba sa atin ang naghahangad na ang kaniyang mabinta lang sa isang araw ay 50 pesos? Sino sa atin? Sino sa atin ang naghahangad? Yung mga nagtitinda sa merkado, sino sa kanila ang naghahangad na ang tanging mabinta lang niya sa loob ng isang araw, sa buong maghapon ay 50 pesos lang? Siguro wala, mga kapatid. Bawat isa sa atin ay naghahangad, sana maka 3,000 ako ngayon, sana maka 5,000 ako ngayon, kung maaari pa ay maka 10,000 eh. Yan ang pangarap natin, makamundong bagay. Dapat yung pangarap natin
parte sa kabutihan, parte sa kabilang buhay, ay mahigitan pa natin yan. Pangarapin natin ang malaking pagsamba kay Allah. Malaking reward ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nalalapit na buwan ng Ramadan. Pagplanuhan natin, sikapin natin na makatamat tayo. Kung kabilang tayo sa mga slow readers, wallahi lazim, kung pagsusumikapan natin, ipagkakaloob yan ni Allah. Isa kang Muslim, samantalang hindi mo man lamang mabasa ang banal na Quran na salita ng iyong Panginoon. Napakalaking kapintasan yan, aking kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi yan nararapat sa isang naghahangad ng paraiso ni Allah sa kabilang buhay. So planuhin natin yung mga gagawin natin pagsamba sa buwan ng Ramadan. Insyaallah ta'ala, makakarami tayo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Qada'us saum. Sino man sa atin, lalong-lalo na yung mga kababaihan, sino man sa atin ang mayroong pang pagkakautang sa nakalipas na Ramadan, bayaran na niya ito bago pa dumating ang Ramadan na paparating. Pagsumikapan na niya itong bayaran bago pa dumating ang paparating na Ramadan. Al-iktharu minas sawmi sunnah. Ang pagpaparami sa pag-aayuno na sunnah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpaparami siya ng pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. So kabilang ito sa napakagandang pamamaraan ng pagsalubong sa Ramadan. Kasi before pa dumating yung buwan ng Ramadan, ay nasanay mo na ang iyong sarili sa pag-aayuno. Na-practice ka na. Kaya nga karamihan sa atin mga kapatid, pagdating ng Ramadan sa unang araw, parang napakahirap sa kanya yung unang araw. Pamagasamrano na kisaan. Miyat takaw na bigla siya. Kasi hindi siya nag-training before ng Ramadan. Hindi siya nag-training ng mga sunna ng mga pag-aayuno. So kung nag-training lamang siya, hindi siya mahihirapan sa una, pangalawa, pangatlong araw ng pagpasok ng buwan ng Ramadan. So kabilang ito sa nararapat na paraan ng pagsalubong sa mabiyayang buwan na ito mga kapatid sa Islam. Talabul ilm, ang pagsasaliksik sa kaalaman regarding sa mga lituntunin sa Ramadan at sa pamamaraan ng pag-aayuno, mga tamang etiquette, mga tamang kaasaran sa pag-aayuno, mga patungkol sa mga nakakasira, mga nakakabatal sa pag-aayuno. Aralin natin yan mga kapatid, nang sa ganon ay hindi tayo masali sa sila mga tao na sila ay nag-aayuno. Subalit gutom lang at uhaw, pagod lamang ang kanilang napala. Wala silang napalang reward mula kay Allah. Bakit? Sira ang kanilang pag-aayuno sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaawa tayo sa ating mga sarili. Sikapin natin na maging tama ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasaliksik na kaalaman patungkol sa mga pagsambang ginagawa natin. Especially dahil nalalapit na ang buwan na ito mga kapatid, saliksikin natin. Napakaraming paraan ng pagsasaliksik sa kaalaman mga kapatid sa Islam. Kung ano yung hindi pa sa atin nalilinawan, itanong natin sa mga maaalam. Kung ano yung hindi pa sa atin naging malinaw, naging maliwanag, naging klaro patungkol sa pag-aayuno, itanong natin, huwag tayong mahiya. Itanong natin sa mga maalam, mga kapatid sa Islam. So, mangilan-ilan lamang ito mga kapatid sa Islam sa mga gawain, mga nararapat na paraan para sa pagsalubong natin sa mabiyayang buwan na ito. Dalangin natin kay Allah na maabutan tayo ng buwan ng Ramadan nang nasa atin ang katiwasayan, nasa atin ang malusog, malakas na pangangatawan, at nasa atin din ang biyaya, rizq, biyaya na halal ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay masamba natin ng maayos, makapagparami tayo ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, simula ngayon ay simulan natin. Huwag nating hintayin pa ang Ramadan saka pa tayo
sasala. Saka pa tayo magbabalik loob kay Allah. Simulan na natin ngayon mga kapatid. Simulan na natin ngayon ang pagsasala, pagsamba kay Allah. Huwag na nating hintayin yung Ramadan saka pa tayo magsasala, saka pa magsasala yung iba sa atin. Paano kung hindi? Subhanallah. Paano kung hindi saya madatnan ng Ramadan? Allahu Akbar. So simula ngayon ay magbalik loob na tayo kay Allah, magsala na tayo, umpisahan na natin ang pagbabalik loob kay Allah, paghingi ng kapatawaran kay Allah, nang sa ganun darating ang Ramadan, nasanay na tayo sa pagsamba kay Allah. At sa buwan ng Ramadan ay makakarami tayo insyaAllah sa pagsamba kay Allah. At pagkatapos ng Ramadan ay may pagpapatuloy natin ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo masasali sa silang mga tao na mga Ramadaniyun. Nakikilala lamang nila si Allah sa tuwing Ramadan. Nakakapasok lamang sila sa mga masjid sa tuwing Ramadan. Nawa ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.